Hello, hello, Aris Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading para po sa buong buwan ng June. Nako, bagong buwan, mga bagong kaalaman, mga bagong e-expect para sa time na ito. Alamin po natin. But first, ihanda mo na Aris ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Gamit po ang cards na to, sasagutin po natin yan sa dulo ng ating reading. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Aris ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month. Ooh, nice. Ooh, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Aris, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Thank you rin po sa ating mga new subscribers. Hello po, welcome po sa ating channel. And thank you rin po for sharing this video. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Four of Cups. Okay, sabi dito ng yung spirit guides, alam niya na maraming beses ka nang nag-try, maraming beses ka nang sumubok, pero time and time again, hindi mo nakuha yung desired mo noon. But this time around, the universe is offering you something new. Okay, itong buwan na to, asahan mo, may darating sa yung bagong bagay. Pero labis kang nakatingin doon sa mga bagay na pilit mong hinahabol, pilit mong pinapuwersa, pilit mong gustong makuha yung alam mo namang bagay na parang malayo na, mahirap na, ramdam mo that you need to open yourself for something new. Kaya ramdam ko talaga dito, merong redirection. No? Kung ano man yung mga bagay na parang ang hirap-hirap kunin, ang hirap-hirap makamtan, pero heto, may binibigay si God na bago. Sabi niya, "Huy anak, wag kang magpaka-frustrated sa mga bagay na hindi mo kayang abutin. Merong bago akong ibibigay sa iyo. Ito talaga yung para sa iyo. Kaya open your eyes, open your heart for something new. Dahil ma-excite ka this June, gugulatin ka ng isang bagong bagay na talaga namang swak na swak para sa'yo. Okay? In your core energy, meron kang the Two of Swords. Sabi dito, Aries, ng yung spirit guides, this month is the time para sa'yo na mag-decide. Pipili ka na ng isang bagong bagay o isang bagong journey na alam mong panahon na. Okay? You are now really opening up yourself. Sabi mo, dati ilang na ilang ako mag-try ng bago. Ayokong sumubok, nakakatakot, baka hindi ko kaya. Baka hindi ko magawa. Pero ngayon nakita mo na wala na akong aasahan pa doon sa mga bagay na alam kong naibigay ko na ang lahat. Kaya ngayon sabi mo, sige, try natin tong bago. Subukan natin. Maaring this time around, uubra na siya. No? So alamin natin, with a clarification, you have the Two of Pentacles. You have two here. Sabi ng yung spirit guides, kung ano man yung mangyayari sa'yo this month, ito ay nakatadhana. This angel number of alignment. Talaga namang kung ano yung pinapagawa sa'yo sa langit, ginagawa mo sa lupa. Siguro minsan mararamdaman mo to na parang, bakit ba ginawa ko to? Bakit ba lumakas yung loob ko sa isang bagay? Bakit parang ginanahan ako na tahakin tong hindi ako siguradong lugar pero ginawa ko? That is your spirit guides pushing you on that direction. Sabi ko nga, meron kang redirection ngayon. Yung mga iniyakan mo, yung mga kinalugmukan mo, pagkadismaya mo, papalitan ng isang bagong bagay. Okay? So, itong Two of Pentacles, clarifying our Two of Swords, sinasabi dito ng yung spirit guides, panahon na para timbangin. Timbangin yung buhay mo. Alin ba yung mga bagay na panahon na para iwanan ko, na nakakabigat na sa akin at nakaka-stress na sa akin ng sobra-sobra, at ano naman yung mga bagong bagay na ready kong papasukin sa buhay ko, and this time around, pag-sumikapan kong panghawakan. Isasabay ko siya sa mga nakasanayan ko na.
Halimbawa, this month na-realize mo, ay, ayoko ng tahakin yung ganyang trabaho. Ngayon, sisimulan ko ng magtayo ng aking sariling milk tea shop halimbawa. So, yung schedule ng milk tea shop, ipapasok mo siya sa day-to-day mo para nang sa ganon, manumbalik yung balanse. Ngayon, parang nakita ko dito, binubunot mo na parang mga ligaw na damo sa buhay mo, yung mga pangit, yung mga mali. And then pinapahalagahan mo yung mga importante sa pagpasok din kasabay nung bago mong choice. So congratulations, things will balance out at makapag-decide ka na sa mga bagong bagay. Congratulations. So, mga mahal kong Aries, what do you want to happen this June? Ano ba yung mga ina-anticipate mong maganap? Sabi mo, God, please, this June maganap na. Comment down below, i-manifest mo yan. Be specific, kapag sinusulat kasi, natutupad. Okay? Congratulations in advance. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Wheel of Fortune. Si Wheel of Fortune, sinasabi dito, Aries, panahon na para gumalaw. Tingnan mo siya, para siyang roleta, di ba? Yung roleta, kahit sa mga game show, sa Wheel of Fortune, sa Itbulaga, kailangan ikaw mismo ang hihila ng roleta para umikot siya, di ba? So, ganun ka din. Sabi dito, you are very lucky this month. Okay? May mga gagawin ka na bibilis, aandar, papabor sa iyong outcome, akala mo lugi ka pero biglang gaganda pala. So, kailangan sabayan mo yun. No? I-align mo ang sarili mo doon sa swerte na dumarating. Example, gamitin ko yung singer. Balak mo maging singer, di ba? Tapos, time and time again, talagang wala kang ma-auditionan na tinatanggap ka halimbawa. Bigla-bigla sabi mo, ay, mag-upload na lang ako sa TikTok o sa YouTube. Bigla ka nag-viral, di ba? Ikaw ang gumawa ng paunang hakbang and then kumilos yung tadhana, si swerte para sa'yo. Pina-viral ka niya. Marami nang nanood sa'yo, maraming humanga sa'yo, hanggang sa kinontak ka na ng isang TV network para mag-audition sa kanila, 'di ba? So sunod-sunod yung pagpasok nung mahagandang bagay dahil lang nagsimula ka, 'di ba? So parang ganoon din yung lesson sa na kailangan ikaw mismo ang hahakbang, sunod-sunod na yung gaganda para sa Okay? Congratulations. Wheel of Fortune, the Six of Swords. Yes, talagang forward movement ito. Sinasabi ng yung spirit guides, kapag gumalaw ka, saka yan magkakaroon ng domino effect. Dire-diretso yung gagalaw para sa'yo. Kaya panahon na for you to really take charge, make a move, dahil yan lang yung tanging paraan para makaabante ka na. Gusto mo bang umabante? Gusto mo bang makapaglago sa buhay? Panahon to for you to rethink na, okay, panahon na para papasokin sa buhay ko ang swerte by doing this something new na binibigay sa akin ni God. Baka eto na yung para sa'yo, pero pilit mong iniiwasan dahil nga nakatingin ka pa rin sa past o sa mga nasayang. Time na for you to act para makalarga ka na. Okay? So, mga Aries, ano po yung mga lucky number ninyo? Comment down below. Meron ka bang inaalagaan na number? Swerteng number? I-comment mo yan para ma-activate sa iyo yung pagpasok ng swerte at pag-abante sa ginagawa mo. Congratulations. Okay? In the area of what you need, meron kang the Seven of Pentacles. Sabi dito, you need to ask yourself, am I wasting my time sa isang bagay na alam kong wala na akong mahihita? O panahon na ba para sa akin na magbukas ng palad para sa mga bagong bagay? No? Yun yung mga questions sa'yo this time. Are you waiting patiently for something na para bagang, teka, nag-uubos ba ako ng oras dito? Sinasayang ko lang ba yung panahon ko? Naglolokohan lang ba kami? Or ako lang yung umaasa? No? You've been putting a lot of hard work and parang na-frustrate ka na sa isang bagay na parang wala namang kaliwanagan or walang patutunguhan. Panahon na to for you, Aries, to wrap up, no? Wrap up your things and take on this new challenge. Panahon na para, I don't know why, narinig ko yung word na mag-alsa balutan.
sa isang bagay, sa isang relasyon, sa isang kausap, sa isang usapan na alam mong wala na to, dead end na to, tapos na to. Tatanggapin ko na lang yung bagong bagay, parang ganyan. Okay? The Seven of Pentacles, the Knight of Swords. Ngayon, parang gusto mong habulin yung mga nasayang mong oras na kakatutok dito, kakahintay dito, na-realize mo, ay, wala pala ako mapapala dyan. Ngayon, bigla-bigla meron kang mabilis na aksyon. Parang tinatawag ka ng yung spirit guides na wake up, wake up, wake up, Aries. Gising, gising, gising. Matagal ka naghintay dito, ang dami mo pang kayang gawin. Ang dami mo pang kayang abutin sa buhay na doon mo dapat ilagak yung attention mo or energy mo. Kaysa dito na parang araw-araw mong dinidiligan pero wala talaga, 'di ba? So, humabol tayo sa swerte, no? Merong mga pagkakataon na talaga namang huwag mong palalagpasin ngayon, no? Especially now. Pero parang pinapagliban mo sila dahil dito. So, ngayon parang sabi, you need to open your eyes and be energetic enough to chase new things. Okay? Kayang-kaya mo yan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Ace of Cups. Sabi dito, ngayon parang may darating talaga na very emotional energy para sa'yo. Parang meron ka na-realize na ayoko na nito. Ayoko na ng gantong buhay. Ayoko na ng gantong kalagayan. I want more. I want new things. I want better things. Naramdaman ko dito may darating na bagong isang bagay na magpapaligaya sa'yo ng sobra. Kaya wala kang choice but to make a choice. At tignang mabuti ang buhay kung ano ba yung katapon-tapon na. And then, paano ko papapasukin sa buhay ko tong bagong bagay na ito or tao na ito. Very fulfilling Naramdam ko dito na yung puso mo nakapag-decide na parang ready na ako. Ilalabas ko na to, sisimulan ko na to, gagawin ko na to. Your heart knows that you are ready and you will honor that heart, no? Bigla-bigla ito, ramdam ko na you will, I don't know why, parang bigla kang naliwanagan, bigla kang parang, okay, gets ko na, alam ko na, parang ganyan. Gising na yung diwa mo for something new. Sabi mo, ito na yung chance ko, ito na yung opportunity ko, why not, why not? Parang ganyan. Ace of Cups, the Two of Swords. 2 talaga to. Talagang aligned ka sa mga bagong bagay. At talagang sabi ni God, ito talaga yung para sa'yo. Yung inaabot na cup dito, ayan. Nasa kamay mo na. No? Talagang merong binibigay sa'yo na bagong chance. May binibigay sa'yo yung bagong pintuan na kailangan mo mag-decide. Kailangan ikaw mismo ang yayakap. Ikaw mismo ang hahakbang para yakapin siya. Kasi hindi naman lahat ng binibigay ni God ay talagang tinatanggap ng tao, di ba? Pero ikaw, this month, you will see na, akin yan. Akin yan. Ready na ako. Parang ganyan. So decide, make a choice because this new thing is really beautiful para sa'yo. Okay? In the area of your near future, meron kang the King of Cups. Sabi dito, in the near future, heto ka, relax na relax. Very happy. Malayong malayo sa pinanggagalingan mo ngayon na parang malungkot, dismayado, naiinis o nagtataka kung bakit ba yung mga pinipilit kong gawin walang pinapatunguhan. Pero, nung niyakap mo yung bagong bagay na binibigay sa iyo ni God, heto ka ngayon in the near future. Ang tabayanan mo, 14 days, 14 weeks, or 14 months after watching this video, nakaupo ka sa iyong seat of power. Very, very balanced ang buhay. Hindi ka tataranta, hindi ka takot, hindi ka nag-aalala, walang stress, walang away, walang conflict, at medyo kontento ka sa mga bagay na meron ka. No? So, ito yung talaga yung evolution mo, Aries. Sabi ko nga sa iyo kanina, merong redirection. Na-realize mo in the near future na, kaya pala iniwas ako ni God doon dahil hindi yun ang para sa akin. Ito ang para sa akin. Kung ito man ay trabaho, negosyo, a project, or estado ng buhay mo, kitang-kita ko dito, kontentong-kontento ka. Na may problema man, yes, pero kayang solusyonan . Hindi ka
Hindi ka masyadong nagwo-worry, hindi ka nag-overthink, hindi ka nag-overanalyze. Lahat ng dumarating sa yung challenge or problema, kayang-kaya mong solusyonan ng panatag ka. Ganon ka nakasecured in the near future. Balanse, okay na okay. Parang kapag may dumating na issue, okay yan, sige, solusyonan ko yan. Pag may dumating na problema, okay, sige, mamaya asikasuhin ko yan. Wala kang taranta. Wala kang takot na, ay nako baka mag-fail, ay nako baka masira. Kitang-kita ko dito, steady ka. And very, very uh, con- kontento sa meron ka. King of Cups, the King of Swords. Yeah, sabi ko nga sa'yo kanina, di ba? Yung para bagang damdamin mo at utak mo, patas, pantay. Kung ano yung tibok ng puso, talagang binabalanse mo siya ng tamang pag-iisip. Hindi ka katulad dati na bigla-bigla na lang sisigaw, magagalit, magtatampo, mag-walk out. Ngayon, very, very matured ka. At bawat action mo, pinag-iisipan mo, para nang sa ganon, hindi makasira sa iyong diskarte. Very, very wise ka na in the near future. Congratulations. In the area of your challenge for the month, meron kang the Five of Cups. Alam mo, challenge dito ay katulad din ng iyong background energy. Is to give something new the chance. I-try mo lang yung mga bagong bagay. Alam ko na medyo mahihirapan ka sa iyong transition, mahihirapan ka na tumingin sa mga bagong bagay dahil nga medyo nagdadamdam ka pa sa mga nangyari before. Pero pinapayuhan ka rito na maging optimistic ka, maging hopeful ka. Umasa ka ng yung mga bagong bagay ay magubunga ng magandang outcome para sa'yo. Sabi dito, kapag hindi ka nakapag-move on, babagal yung andar mo moving forward. Kaya lagi mong piliin na mag-move on, huwag tambayan yung issue, at i-resolve agad-agad yung mga problema para lagi ka nakakapag-move forward sa buhay. Panahon na para umabante at kunin yung swerte mo, di ba? So, kung lahi kang titingin sa mga nega, maantala yung swerte. Kaya be hopeful, be appreciative, and always look forward for something new. Okay? Five of Cups, you have the Page of Wands. Okay. Here, sabi ng yung spirit guides, meron darating talaga na bagong bagay, pero parang gusto mong atrasan. Kasi umaasa ka pa nga doon sa nakaraan. Parang sabi mo, ay, ayoko muna itry yan kasi hindi pa yan sure. Dito muna ako sa past ko. Hihintayin ko yung tawag, hihintayin ko yung konfirmasyon, hihintayin ko na baka magbago yung isip, hihintayin ko na baka maplansya ko pa. No? So, ang talagang blockages sa'yo this week ay yung takot na magsimula ulit. Yung takot na mag-try ng bagong bagay. And your spirit guides are telling you, huwag mong sayangin. Huwag kang magpakabagoong o magpaburo sa isang bagay, sitwasyon, or tao na alam mo namang dahilan ng mga kasawiang palad, 'di ba? So let's try something again. Okay? Be open. Be open, Aries. Subukan mo lang na mag-try ng mga bagong bagay and you will see na nandoon talaga yung hiwaga, ganda, and future para sa'yo. Okay? In your fortune, meron kang wondrous universe, walk in beauty. Sabi dito, mahalin mo yung buhay mo, tanawin mo yung paligid mo, and find the beauty in everything. Kapag na-appreciate mo lahat ng bagay, mas ma-magnetize mo yung mga bagong opportunity at swerte para sa'yo. Okay? In your fortune, meron kang the Empress card. Si Empress, sabi dito, you really need to take care of yourself. Okay? Kapag okay ka kasi, okay lahat ng pinanghahawakan mo. Yung mental health mo, yung physical health mo, kung kailangan mo munang mag-enjoy sa buhay para may balanse, gawin mo siya. No? Sabi dito, kung meron ka mang binubuo ngayon, kung meron ka mang pinagsusumikapan ngayon, kung meron kang pinagpupuyatan ngayon, asahan mo na successful ang outcome niyan at pabor na pabor sa'yo yung magiging bunga. So, congratulations, okay? Sabi dito ng yung spirit guides, parang hindi mo daw kailangan pahirapan ang sarili mo. Kung meron kang inaasikaso, kung kailangan lang dyan ng 10%, 10% lang ibigay mo. Huwag mong i-crank up ng 200%. Baka ma-overwork ka, baka ma-burnout ka, or lupay-pay ka na after. Sabi dito, hanggat hands-on ka naman, tutubo yan ng maganda.
So wag mo nang pahirapan ng sarili. Just enjoy your job, enjoy this creation, and then have fun. Pag ganon, mas maganda ang bunga. Okay? Empress card, you have the Death card and Rebirth. Wow. This is really you transforming into a better version of yourself. Alam mo na ngayon kung ano yung mga bagay na para sa'yo. Alam mo na rin yung hindi. Alam mo na rin kung ano yung kasayang-sayang ng oras na handa mo ng bitawan. With this transformation, mas better version ka of yourself. Siguro marirealize mo to na mas mabilis kong matapos yung mga task ko, mas maganda yung resulta ng ginagawa ko, mas efficient, mas mabilis, mas maganda, no? Kumbaga, nasa best element ka ngayon. Ramdam ko rin dito na parang this month, asahan mo daw, matatapos na kung ano man tong pinagsusumikapan mo. Meron ka bang kinecreate ngayon? Or inaasikasong papeles? Or parang pinipilit mong kompletuhin? Nako, makakaasa ka, matatapos yan this month, makukompleto mo na, mabubuo mo na, larga ka na. Congratulations. In your divine messages, meron kang luck is on your side. Yes, talaga namang napakaswerte mo daw this month. Gamitin mo yan para sa advantages mo. Okay? You also have 5 of Swords in your divine messages. Sinasabi dito, Aries, ng yung spirit guides na panahon na para piliin mo yung mga laban mo. May mga laban na hindi ka patol-patol. May mga issue na hindi mo na kailangang kantiin or tignan pa. No? Panahon to para mag-focus ka sa yung pansariling success. Kung meron mang sabihin yung ibang tao, meron mang puna, meron ka bang marinig, hayaan mo sila. Focus ka on your business, focus ka on your work. Your self-improvement today, especially this month, is essential para talagang mag-grow ka na or maging successful ka na. Hayaan mo yung ibang tao. Gawin mo lang yung makakaya mo and focus on yourself. You are winning at all cost. Ano man ang nakaharang, ano man ang issue, kayang-kaya mo yung lagpasan. Okay? 5 of Swords, the Page of Swords. Yes, wag mo nang indahin pa yung mga gulo sa paligid. Pag-aralan mo lang na mabuti itong ginagawa mo and then charge forward. No? Lamang ngayon, Aries, ang may alam. Kaya kung medyo naguguluhan ka o parang feeling mo kulang pa yung knowledge mo, aralin mo lang siya. No? And then work on it. Narinig ko rin dito na parang dadating sa'yo this month yung isang magandang balita. Parang good news ito about a certain work. Parang sa'yo ibibigay yung isang trabaho, isang promotion, or isang reward. Tapos maraming mga maiinggit, maraming mga parang pupunahin ka na bakit siya, bakit si Aries? Sa parang ikaw, keber, deadmahin mo sila. Sa'yo na ibigay, sa'yo naibigay talaga itong bagay na ito. So, keber na sa kanila. Just do your best. Patunayan mo talaga na deserve mo ito. And let go. Hayaan mo yung mga taong yan. Basta you will win at all cost. Sapat na yan. Okay? Outcome mo ito. Bigyan mo na kita ng fortune cards. You have man. Meron daw pong lalaki sa buhay mo na kailangan mong kausapin ngayon. You also have bull, do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Sabi dito, huwag kang bibigay, huwag kang papatalo. Lalo't higit narinig mo may mga insecure tao sa paligid, mga naglalaway sa iyo dahil magaling ka daw sa iyo binigay. Hayaan mo sila. Huwag kang papatinag sa kanila and fight. Okay? You also have sun, happiness and well-being. Sabi dito, malaki po itong sign ng kaligayahan at pagbuti ng kalusugan o pagbuti ng kalagayan mo o ng buhay mo. Congratulations. You also have younger woman, babae daw po na medyo bata-bata sa'yo, maaring anak, apo, pamangkin, or katrabaho o kapitbahay na medyo bagets. May concern daw sa kanya, kausapin mo. Ang outcome ni Aries for June 2026, patulay ng July, you have the Ace of Swords. Wow! Winning, winning, winning. Kung sa opening natin talagang nagde-decide ka pa lang sa mga binabalanse mong bagay, pero heto ka, panalong panalo. Nakalagpas ka na sa isang mahirap na challenge sa buhay mo. At pagdating ng July, napakalinaw na sa'yo kung ano yung dapat mong alagaan, i-prioritize, at lalong ipanalo pa. Kitang-kita ko dito yung breakthrough mo, Aries. Kung naman po itong pinaghihirapan mo ngayon at talaga namang lumalaban ka, makakaasa ka na
Gora na to, no? Panalong-panalo ka dito at makakalagpas ka. Sabi dito, this time around, your purpose is clear. Mas malinaw na ngayon kung anong gagawin mo at mas dire-diretso na sa'yo yung action mo patungo doon. Ace of Swords, the King of Wands. Yes. Now, buong-buo na yung plano. Meron kang balak gawin. And by July, itutuloy mo na siya by action. Kumbaga, this June is your big preparation. At kung ano naman tong malaking planong ito, malakas na yung loob mo by July na talagang itulay siya or gawin na siya. So, congratulations. Clear path and talagang maalab na damdamin patungo sa mga bagong bagay. A very victorious time ito para sa'yo. Congratulations. So, Aries, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Inhale. Exhale. Isipin mo yung question. And the answer is Queen of Pentacles, the Hermit card, and the Ten of Pentacles. At the bottom, meron po kayon the Queen of Wands. Ooh, pinapayuhan ka ngayon, Aries, ng yung spirit guides na maging matapang ka, maging palaban ka, be confident in who you are, na kung ano man yung mga darating with your question ay kaya mo siyang panghawakan, solusyonan, at panindigan. Ang kailangan mo lang yung kahandaan to really love yourself, accept who you are, believe in what you can do, and pagkatiwalaan mo yung talent at skills mo na magagawa mo ito. Here in your reading, alam ko na matagal kang naghanap, matagal kang nag-isip-isip or nagtatanong-tanong ka ng kaliwanagan dito. Pero nakita ko na sinasarili mo lang before yung issue na to at ayaw mo muna i-consult sa iba because maybe you're afraid for their reaction or afraid ka for their advice, no? Pero ngayon sinasabihan ka na come out ka na of your shell. Wag nang mahiya-hiya, wag nang matakot, wag nang magdamdam because this is something so productive, so abundant, and so prosperous para sa'yo. Isang magandang pagkakataon talaga namang magbibigay sa'yo ng kapanatagan when it comes to your money, security, stable na buhay, and this is something na long term hindi lang para sa iyo kundi para sa pamilya mo din or sa kinabukasan ninyo. Ramdam ko dito na you are aiming for something long term, aiming for something that is so sigurado, konkreto, matibay at talaga namang hindi mawawala or hindi temporary kumbaga. Sabi dito, come out of your shell. Harapin mo na kasi kayang-kaya mo. Sungkitin mo na because this is yours. And tatagal siya para sa'yo. You'll be very happy and you will tell yourself, buti na lang ginawa ko. Buti na lang talaga nilaksan ko ang loob ko. Kulang ka lang ng confidence because this is something really is for you. Congratulations. Okay? So Aries, kung naghahanap ka ng question kung yes or no, the answer is yes. Ito na yung purpose mo moving forward. Congratulations. So Aries, ito po ang yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung June 2026 reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aries this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.